Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mario G. Brunyola, isang kabataang Pilipino na naniniwalang ang wika ay hindi lamang simpleng salita. Ito ay kaluluwa ng ating pagkatao, salamin ng ating pagkakakilanlan at sandigan ng ating pagkakaisa. Sa panahon ngayon ng social media, teknolohiya at globalisasyon, unti-unti nating napapansin na maraming kabataan ang mas pinipiling gumamit ng wikang banyaga. Mas uso raw, mas maganda raw pakinggan. Ngunit sa likod ng modernong uso, unti-unti ring namamatay ang pagmamahal sa sariling wika. Ngunit tanungin natin ang ating sarili. Kung tayo mismo ay hindi gagamit, magmamahal at ipagmalaki ang ating wika, sino pa kaya ang gagawa nito? Ang aking advokasya ay pinamagatang wika, daan sa pagkakaisa at pag-unlad. Ang wika ay parang tulay na nag-uugnay sa puso ng bawat Pilipino. Tulay na nagdurugtong sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Tulay na hindi dapat masira, kundi lalo pang patibayin. Una, wika sa edukasyon. Ang wikang Filipino ay mahalagang sandata sa pagkatuto. Kapag ang mga bata ay natututo sa wikang naiintindihan nila, mas mabilis silang matuto, mas nagiging aktibo at mas lumalawak ang kanilang pag-unawa. Isipin ninyo kung ang guro ay nagtuturo ng agham o matematika gamit ang wikang banyaga. May mga estudyanteng mahihirapan. Ngunit ito ay ipinaliwanag sa wikang Filipino, mas malinaw, mas malapit at mas epektibo. Hindi hadlang ang wikang Filipino sa katalinuhan. Sa katunayan, ito ang daan tungo sa tunay na pagkatuto. Ang paggamit ng Filipino ay hindi nagpapababa ng antas na pag-iisip. Ito ang nagpapataas ng pag-unawa ng paggalang sa kultura at ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa kaalaman, kundi tungkol sa pagkakakilanlan at sa wikang Filipino. Dito tayo natututo, pareho sa isip at puso. Kalawa, wika sa media at teknolohiya. Ngayon, halos lahat tayo ay online. Facebook scroll, sa TikTok, nood sa YouTube. Ngunit, mapapansin natin, karamihan sa mga content ay nasa wikang Ingles. Masama ba yun? Hindi naman. Pero, nakakalungkot isipin na maraming Pilipino ang nahihiya sa sariling wika nila. May ilan pa nga na kapag gumagamit ng Filipino sa post, sinasabihang Jejemon o Baduy. Ngunit para sa akin, ang paggamit ng Filipino ay tanda ng tunay na pagmamahal sa sarili. Kung ang mga Koreano ay ipinagmamalaki ang K-pop, ang mga Hapon ay pinagmamalaki ang J-pop, bakit tayo may ipagmalaki, bakit hindi natin ipagmalaki ang OPM at wikang Filipino? Diba? Ang social media ay isang malaking pagkakataon. Dito natin pwedeng ipakita sa mundo ang ganda ng wika ng ating wika sa mga tula, vlog, kanta at simpleng caption na may puso. Hindi kailangang banyaga para maging maganda. Ang sariling atin ay sapat na. Ikatlo, wika sa pamahalaan at lipunan. Ang wikang Filipino ay dapat gamitin hindi lang sa paaralan, kundi sa pamahalaan at lipunan din. Hindi lahat ng Pilipino ay bihasa sa Ingles, ngunit lahat ay may karapatang maunawaan ang batas, pahayag at mensahe ng gobyerno. Kung ang leader ay magsasalita sa wikang nauunawaan ng mamamayan, mas magiging malinaw ang mensahe, mas magiging tapat ang ugnayan at mas madali ang pagtutulungan.
Ang paggamit ng Filipino sa pamahalaan ay hindi kababaan. Ito ay simbolo ng malasakit dahil ang tunay na leader ay marunong makipag-usap sa wika ng kanyang bayan. Ika-4, wika at kabataan. Tayo, mga kabataan at tagapagmana ng wika. Tayo ang magpapatuloy ng kulturang Pilipino sa ating mga post, sa ating mga kanta, sa ating mga kwento, buhay, ang wika. Kapag ginagamit natin ito, patuloy itong lalago. Kapag pinabayaan natin ito, munti itong mawawala. Hindi kailangang iwanan ang Filipino para maging moderno. Pwede tayong maging makabago at makabayan ng sabay. Sa bawat salamat, sa bawat ingat, sa bawat kumusta, tayo ay nag-aambag sa pagpapatuloy ng ating wika. Ang mga salitang iyon ay maliit man, pero kapag pinagsama-sama, bumubuo ng malaking boses ng isang bansang nagkakaisa. Mga kapwa ko Pilipino, ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay ating pagkatao. Ito ang ating puso, ating dangal, at ating pagkakaisa. Kung patuloy nating gagamitin at ipagmamalaki ang ating wika, hindi kailanman mamamatay ang ating kultura. Mananatili tayong matatag bilang isang bansa. Tulad ng sinabi ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ngunit, sa panahon ngayon, gusto kong dagdagan. Ang marunong magmahal sa sariling wika ay tunay na Pilipino. May puso, may dangal, at may direksyon. Kaya mga kabataan, mga guro, mga magulang, gamitin natin ang ating wika sa lahat ng pagkakataon. Sa eskwelahan, sa eskwela, sa tahanan, sa trabaho, sa social media man yan o sa araw-araw, huwag natin ikahiya ang wikang Filipino. Dapat natin ipagmalaki ito sapagkat ang wika ay daan sa pagkakaisa. At sa pagkakaisa, makakamit natin ang tunay na pag-unlad. Maraming salamat po at naway lagi nating tandaan ang wika ay buhay at tayo ay nagbibigay buhay dito.